alam na pinaka-worst human rights violation ang panahon ni Rodrigo Duterte? Dahil klaro mismo sa bunganga niya na wala siyang due process. Patayin mo na kaagad. Utusan pa ang mga kapulisan na manlaban. Ano nyo, gawin yung manlaban ang mga suspect, barilin nyo kaagad. Ano hindi patayin nyo? Hindi po maganda yun. Hindi po maganda yun. Sa totoo lang, pupunta ako, may isa akong event na may kinalaman sa pagsuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang puntahan ko na event. At maraming salamat din. Hindi man ako authorized na mag-divulge kung saan ako magpunta. Pero maraming salamat dahil po sa ang daming mga grupo na mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang lakad ko po ay hindi po bayad. Tandaan po ninyo yan, ha. Hindi po ito bayad. So, ang mga ticket lang, siyempre, iparipan ko ticket ko kaya wala man akong pera, di ba? Wala mang income yung aking YouTube. So, okay na sa akin. Kaya nag-a-appreciate ako sa mga grupo na nagmamahal kay Pangulong Bongbong Marcos at nare-recognize po ang munting tinig at napagkakatiwalaan din po nila na nagbibigay din tayo ng mga magagandang balita sa taong bayan. Nag-a-analyze tayo, of course, in favor sa ating president na pilit sinisira. Kaya masayang-masaya ako sa mga grupo na mga nag-invite sa akin. Ako naman, very willing talaga ako na tumalo. Okay, na pumunta sa mga aktibidad. Ano balita kay Ai Chang? Ay, andyan naman si Ma'am Ai sa Japan. Hindi ko lang alam kung nagapanood siya o wala. Andyan man si Sir Arnold Lopez. Siguro busy siguro si Ma'am Ai. Hindi natin alam Alcomor, ano na balita kay Ai Chang? Nasa Japan siya. Okay? That is his way para matakot yung mga masasama kasi ang masama, di madadala yan sa magandang pakiusap. So, ibig sabihin, it's a guarantee for you na takutin mo. Pagkatapos, pag napatay ng pulis, ipapardon mo. Kita na yun, Para ano pa yung batas kung ganun? Mananagot ka talaga kahit ikaw pa yung kung may ebidensya laban sa'yo. Hindi ta nagaranti na itatakutin mo. Hindi ta na nagaranti yung sinasabi na way para matakot. Hindi. Idipinsa niya sarili niya. Kay Brighton kaya siya. Halimbawa ngayon, itong mga Duterte, takutin kami. Itong mga Duterte, mga supporter ng mga Duterte, takutin kami na kapag manalo si Sara Duterte, magtago na kami. Anong gawin ni Sara sa amin? Patayin. So, ibig sabihin kung anong mangyari sa amin, sino ang may kasalanan? Ay kami ang pinagbabantaan. Klase. Talo ng mga sininga. That is way of para matakot. Hindi ganun. Turuan mo ang mga pulis na i-provoke mo ang suspect. Tapos patayin mo. Tapos sabihin invoke ang tinatawag na self-defense. Just Ba't sa ibang bansa, litisi na dito man kaya nakakumit ng kasalanan sa justice? Tanga, ang pinatay niya, may justice ba? Buti nga siya, pinagbibigyan ng hustisya. Yun ang hindi nyo kaya. Yun ang hindi nyo kayang sagutin. Kung si Digong, humihingi kayo ng hustisya, di puta ang pinatay nila, makakakuha ba ng hustisya? Mabuti nga siya, pwede niyang ipagtanggol ang sarili niya, may pera siya, makabayad siya ng mga abogado. Paano yung mga pinatay? Napatunayan mo na addict talaga yon? Hindi kaya sila biktima? Gago. Kung si Rodrigo Duterte nga may pera, naging presidente, hustisya kaagad. Samantalang yung mga kawawa, ano yun? Collateral damage?
O, indirect implementor siya. O, sabihin man natin na hindi. Indirect perpetrator. Sabihin man natin hindi siya ang pumatay, pero ang utos niya ang naging dahilan kung bakit may mga sibilyan na mga namatay. The war on drugs of Rodrigo Duterte is against the civilian. Naintindihan nyo? Ngayon, ihingi ka ng hustisya kay Rodrigo Roa Duterte dahil naawa ka, dahil matanda na, dahil naging mabuti siyang presidente sa Pilipinas. Hindi po garanti yun. The reality is, he violates the human rights. Di ba? Ngayon, presume innocent until proven guilty. Kaya nga nililiti siya. Bakit sa dahig? Because the jurisdiction ng kaso ginsampa while we are a member of the Rome Statute. Ngayon, nahihiya kayo? Dahil may Pilipino na nililitis doon? Hindi ako nahihiya. Hindi ako nahihiya. Deserve niya yun. Now, if he is innocent, prove his innocence. Sagutin niya. Ay kung wala siyang kasalanan, ma-acquit siya. Ganun lang yun. That is justice. Fair. Mabuti nga siya na ipaglaban siya ng abogado niya. How about yung mga nadadamay sa wala ng kwentang war on drugs? Nakaluhod na barilin pa dahil ayaw niya palamunin ng gobyerno. Di ba? Tanga. Pero bayad daw mga investigator. Di, prove. Ikaw wala ka mang alam. Ako wala mang alam. O, sa pangalan pa lang na daw. O hindi ka nga sigurado. Diba? Now, look at the credibility of those who accuse na bayad daw yung ICC. Patunayan nyo. Harap-harapan sa ICC, sabihin po ng defense yun para lalong malugmok ang kliyente nila. Diba? Problema na tanan ninyo na. Problema na yan ang magbayad o kung may binayad ang ICC. Now prove. Patunayan nila na nagbayad. Gawin nila lahat ng effort kay may pera man sila. Patunayan nila na ang mga judges ng ICC binayaran. Sino nagbayad? Hindi man gobyerno ang nag-akusa kay Digong. Naintindihan nyo? Oh. Bago pa nag-assume si PBBM sa pagkapangulo, may kaso na si Rodrigo Duterte, tapos sabihin ninyo, binayaran? So, sino nagbayad? Eh, ang kaso na Rodrigo Duterte, hindi pa si PBBM ang pangulo, mayor pa lang siya. Oh, anong pakialam ni PBBM doon? Gago ba kayo? Ngayon, kung ang mga biktima, abogado ng mga biktima, tumutulong ng bayan, eh, problema na ng mga biktima yun. Problema na yan ng abogado ni Digong. Patunayan na binayaran ng mga biktima, pamilya ng mga biktima, o kung sino man ang mga tumutulong sa kanila.